Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Henchman. Halina't simulan na natin. Sa isang mundo kung saan totoong umiiral ang mga superhero, isang batang ulilang nagngangalang Lester ang nakasakay sa bus habang nagbabasa ng comics. Nagsawa na siya sa paulit-ulit na pagkatalo ng mga kontrabida kaya nagsimula siyang mangarap na siya naman ang magiging susunod na supervillain na tatawaging The Orphan. Habang nagbabasa siya, pinagtatawanan siya ng ibang mga bata at tinatawag na comics nerd. Sinabi pa nilang hinding-hindi siya maaampun kung ganoon siya. Kahit napahiya, hindi nawala ng pag-asa si Lester at mas lalo pa niyang pinangarap na maging isang super kontrabida. Kaya naman nagpasya siyang maging henchman o tauhan ng mga masasamang henyo. May isang programa na tumatanggap ng mga voluntaryong gustong maging henchman para sa mga evil genius. Makalipas ang ilang taon, nang mag-16 si Lester, nagtungo siya sa base ng isang kilalang kontrabida upang magparehistro. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang pabrika ng radioactive cheese na ginagamit bilang sandata ng kontrabidang si Burper. Bukod sa mga sundalo nito, maraming empleyado ring nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng pabrika. Habang papasok sa trabaho si Hank, isang manggagawa sa pabrika, nakita niya si Lester na naglalaro ng laser gun at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Ipinakita naman ni Lester ang flyer ng henchman program at ang kanyang application form. Pangarap niyang maging supervillain, ngunit pinayuhan siya ni Hank na kalimutan na iyon dahil 17 tao pa lamang ang naging matagumpay na evil genius. Ngunit nagpumilit si Lester na siya ang susunod na magiging masamang henyo. Biglang winasak ng superhero group na Force 5 ang bubong ng pabrika. Pagkakita sa mga bayani, inutusan ni Burper ang kanyang mga henchmen na salakayin ng grupo gamit ang kanilang radioactive cheese weapons. Ngunit napakalalakas ng Force 5. Kasama rito ang kambal na kayang maglabas ng energy blast gamit ang kanilang pom-poms. Nariyan din si Happy Beat na kayang kontrolin ang kanyang nababanat na katawan at umiikot na parang trumpo habang inaatake ang mga henchmen. Kasama rin si Nick of Time, isang superhero na napakabilis kumilos kaya walang pagkakataong makadepensa ang mga kalaban. Lalong tumindi ang labanan at tuluyang nasira ang buong pabrika kaya napilitang tumakas sina Hank at ang kanyang mga kasama. Habang tumatakas, nakita ni Hank si Lester na sinusubukang barilin si Jack gamit ang cheese gun ngunit mabilis na nakakaiwas ang superhero. Sa huli, na-corner si Lester sa gilid ng sirang tulay at muntik ng mahuli. Ngunit sinagip siya ni Hank gamit ang kanyang wrench at pinabagsak si Jack. Pagkatapos nito, sinabi ni Hank kay Lester na huwag tularan ang mga kontrabida at tigilan na ang pagiging henchman. Ngunit ayaw sumuko ni Lester sa kanyang pangarap. Dahil wasak na ang pabrika ni Burper, nagpasya siyang maghanap ng bagong kontrabida sa lihim na isla ng Union of Evil. Pagdating doon, muli niyang nakita si Hank na pinapagalitan ng hepe ng seguridad dahil sa pagliligtas sa bata. Bilang parusa, inutusan si Hank na gawin si Lester bilang kanyang apprentice o alalay. Magkasama silang nagtungo sa Supervillain City upang maghanap ng bagong trabaho. Dinala ni Hank si Lester sa isang job fair kung saan muli nilang nakasama ang mga dati niyang katrabaho sa pabrika. Hindi maganda ang kalagayan ng grupo. Ang janitor nilang si Doug ay nawala ng katawan matapos ang pag-atake sa pabrika at ngayon ay ulo na lamang na nakakabit sa isang glider. Kailangan nilang makahanap ng bagong kontrabida na paglilingkuran o mawawalan sila ng trabaho. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga kontrabida ay mayroon ng bagong henchman kaya napunta sina Hank at Lester sa trabaho sa museum ng mga kontrabida bilang tagalinis. Habang naglilinis, humanga si Lester sa iba't ibang artifact ng mga kontrabida, lalo na sa Time Bandit. Nakakulong ang kontrabida sa isang malaking diamante matapos itong mahulog noon sa lava habang sinusubukang kunin ang isang makapangyarihang orb. Ayon sa alamat, kayang tuparin ng orb ang kahit anong pangarap ng sinumang makakabukas nito. Ngunit walang interes si Hank sa mga kwento tungkol sa mga kontrabida kaya iniwan niya ang orb kay Lester habang nagpapatuloy sila sa trabaho. Habang naglilinis, aksidenteng nabangga ni Hank ang curator ng museo na si Jolene. Agad nilang nakilala ang isa't isa dahil dati silang nagtatrabaho para sa supervillain na si Baron Blackout. Makikitang may nararamdaman pa rin sila para sa isa't isa. Susubukan sana ni Hank na yayain si Jolene ngunit nasira ni Lester ang eksena nang mabangga niya ang isa sa mga inayos na exhibit ng babae. Nagmadali si Lester na ayusin ito ngunit nakatanggap si Jolene ng emergency call at kinailangang bumalik sa kanyang laboratorio. Naiwan niya ang kanyang tablet kaya sinamantala iyon ni Hank upang sundan siya habang ipinagpatuloy ni Lester ang paglilinis.
Ngunit muli na namang naabala si Lester sa mga display ng museo at nadula sa sarili niyang map. Nabangga niya ang isang malaking kahon at mula rito ay lumabas ang isang kakaibang helmet. Nakita niya ang sulat sa kahon na nagsasabing isa itong prototype armor suit. Dahil sa pananabik, sinuot niya ang helmet ngunit agad na nag-activate ang armor at kusang bumalot sa kanyang katawan. Mayroon itong lightning bolts, rockets, at flamethrowers ngunit hindi ito makontrol ni Lester kaya nagsimula niyang masira ang buong museo. Narinig ni Hank ang kaguluhan at sinubukang patigilan si Lester ngunit hindi na maalis ng bata ang armor. Lumipad pa siya at bumagsak sa bubong ng museo. Upang hindi mawalan ng trabaho, mabilis na tumakas si Hank habang abala ang mga robot guard sa panunood ng TV. Nakita nila sa balita si Captain Superior sa Apex City matapos nitong muling iligtas ang mundo. Ngunit sinabi ng superhero na nagsasawa na siya sa mahihinang kontrabida. Kasabay nito, kumalat ang balita tungkol sa isang bagong armored villain na sumisira ng mga gusali at umaatake sa mga tao sa syudad. Ang kontrabidang iyon ay si Lester, na kahit ilang oras nang suot ang armor ay hindi pa rin ito makontrol. Nang gabing iyon, bumalik si Hank sa kanyang apartment ngunit biglang sumulpot si Lester at muli na namang winasak ang lugar. Pagod na si Hank kaya sinabi niyang hindi na niya ito tutulungan at pinaalis sa bahay. Ngunit nagpaliwanag si Lester na sinuot lamang niya ang armor bilang biro at ngayon ay hindi na niya ito matanggal. Humingi siya ng tulong kay Hank. Muling nag-activate ang armor ngunit naisip ni Hank na buksan ni Lester ang visor ng helmet. Nang gawin iyon ng bata, tumigil ang armor. Upang makasiguro, pinatulog ni Hank si Lester gamit ang isang suntok. Samantala, sa kalawakan, isang spaceship ang naglalakbay habang hinihintay ng mga henchmen ang kanilang leader. Maya-maya ay lumitaw ang isang misteryosong lalaki, si Baron Blackout. Pagkatapos ng 10 taong pagkawala, bumalik siya at may bago na naman siyang plano upang sakupin ang mundo. Ngunit kailangan muna niyang subukan ang katapatan ng kanyang mga tauhan. Isa-isa niyang tinanong ang mga henchmen at ang sinumang sumagot ng mali ay ginagawang zombie gamit ang kanyang sandata. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tauhan ay nabigo kaya nagkaroon siya ng hukbo ng mga zombie henchmen. Kailangan niya ngayon ng mga bagong tauhan kaya inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Biff na pumunta sa Union of Evil upang maghanap ng mga bagong voluntaryo. Samantala, dinala ni Hank si Lester sa bahay ni Jolene habang inaayos nito ang ilang bihirang kontrabida artifacts. Ayaw sana siyang kausapin ni Jolene dahil sa nangyari sa museo ngunit ipinakita ni Hank si Lester na wala pa ring malay habang suot ang armor. Ipinaliwanag niyang kailangang matanggal ang suit bago pa ito magdulot ng mas malaking problema. Dinala sila ni Jolene sa kanyang laboratorio at sinabi niyang ang armor ay dating pag-aari ng kontrabidang si Ultimatum na hindi rin marunong gumamit nito at bumangga lamang sa bundok habang suot ito. Sa tulong ni Hank, itinali nila si Lester sa isang mesa ngunit pagmulat pa lamang nito ay nag-activate agad ang thrusters ng armor at lumipad ang buong mesa sa loob ng laboratorio. Sinubukan siyang pakalmayan ni Jolene at nang huminahon si Lester, tumigil din ang armor. Doon nila natuklasan na nakakonekta ang suit sa emosyon ng nagsusuot nito. Sinabi ni Jolene na kailangan nilang humanap agad ng paraan upang maalis ang armor. Ngunit nakita naman ni Hank ito bilang pagkakataon upang gamitin sa sarili niyang plano. Habang nasa kusina si Jolene, kinausap ni Hank si Lester at sinabing napagdesisyonan niyang sanayin ito bilang isang tunay na supervillain. Masayang-masaya si Lester kaya tumakas silang dalawa mula sa laboratorio at nagtungo sa junkyard. Doon gumawa si Hank ng training area gamit ang mga sirang sasakyan at lumang makina. Bago magsimula ang training, tinanong ni Lester kung paano naging henchman si Hank. Ikinwento nito na dati rin niyang pangarap maging supervillain at naging tauhan siya ni Baron Blackout kasama si Jolene. Ngunit isang araw, tinutukan ni Baron Blackout ng sandata ang isang bus na puno ng kabataan. Tinutulan iyon ni Hank at Jolene ngunit hindi sila pinakinggan ng Baron. Sa tamang sandali, dumating sina Captain Superior at Force 5 upang pigilan ang kontrabida. Nang tangkain ni Baron Blackout na gamitin ang kanyang sandata, pamalya ito dahil lihim itong sinira ni Hank gamit ang palakol. Naalala agad ni Lester na nabasa niya ang kwentong iyon sa isang Force 5 comic tungkol sa mabait na henchman na tumalikod sa kanyang boss upang gawin ang tama. Matapos ang insidenteng iyon, nagtago si Baron Blackout sa loob ng 10 taon habang ang mga henchman nito ay sumuko. Dahil dito, naparusahan si Hank at napilitang magtrabaho sa mabababang uri ng trabaho. Ngunit ngayon, nakikita niyang pagkakataon nito upang mabawi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtulong kay Lester na maging supervillain.
Kaya nagsimula ang matinding pagsasanay ni Lester sa junkyard. Natutunan niyang kontrolin ang armor gamit ang kanyang emosyon habang nagsasanay sa paglipad, pagbaril ng laser, at pagpigil sa takot. Makalipas ang ilang oras, natutunan na ni Lester kung paano gamitin ng maayos ang armor. Dahil handa na siya, isinagawa na ni Hank ang kanyang plano at nakipagkita sa kanyang mga kaibigan sa isang diner. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang muling pasukin ang museo upang makuha ang orb. Kahit delikado, pumayag ang grupo na tumulong. Nagkunwari silang mga robot upang malusutan ang robot guards habang sina Hank at Lester ay pumasok sa loob ng museo. Sa wakas ay narating nila ang silid ni Time Bandit. Ipinaliwanag ni Hank na kailangan niya ang kapangyarihan ng armor upang makuha ang wish-granting orb. Nag-alinlangan si Lester ngunit sa huli ay pinaputukan niya ng energy blast ang diamante. Noong una ay walang nangyari kaya pinagalitan siya ni Hank at sinabing hindi siya magiging tunay na kontrabida dahil sumusuko agad siya. Nagalit si Lester at dahil dito ay nakapaglabas siya ng napakalakas na energy blast na sumire sa diamante at nagpalaya sa orb. Agad itong kinuha ni Hank at humingi ng tawad kay Lester. Sinabi niyang sinadya lamang niya ang mga sinabi upang mailabas ng bata ang buo kapangyarihan nito. Ngunit narinig ng mga guard ang pagsabog kaya napilitan silang tumakas gamit ang armor at bumalik sa junkyard kung saan naghihintay sina Jane at ang iba pa. Ipinakita ni Hank ang orb at sinabi niyang nais niyang bumalik sa nakaraan upang hindi na kailanman maging henchman at maitama ang kanyang buhay. Maaari ring gamitin ng kanyang mga kaibigan ang orb upang matupad ang kanilang mga pangarap ngunit tumanggi ang mga ito dahil ayaw nilang mawala ang kanilang pagkakaibigan. Biglang dumating si Jolene at pinigilan si Hank na gamitin ang orb dahil hindi nila alam ang magiging epekto nito. Ngunit inihagis ni Hank ang orb sa lupa bago ito nasalo ni Lester gamit ang armor. Sinabi ni Lester na napakadelikado ng pagbabago ng nakaraan at hindi niya hahayaang ilagay sa panganib ang lahat para lamang sa isang makasariling pangarap. Dahil dito, nasaktan sina Jane at ang iba pa at iniwan si Hank. Sumama rin sina Jolene at Lester habang determinado si Jolene na alisin na ang armor ng bata. Nakonsensya si Hank kaya bumalik siya sa kanyang apartment upang kunin ang kanyang ipon at umalis na ng syudad. Ngunit nahuli siya ng hepe ng seguridad at inutusan ang mga robot na arestuhin siya dahil sa krimen sa museo. Samantala, sinubukan naman ni Jolene na alisin ang armor ni Lester gamit ang kanyang high-frequency machine ngunit hindi siya makapag-concentrate dahil sa sama ng loob kay Hank. Paulit-ulit lamang na nakuryente si Lester habang sinusubukan nilang tanggalin ang suit. Sinabi naman ng bata na dapat bigyan pa nila ng pagkakataon si Hank dahil ilang beses na rin siyang iniligtas nito. Matapos subukan ng iba't ibang frequency, nabigo pa rin silang alisin ang armor. Kaya sinubukan ni Lester na gumamit ng iba't ibang tools sa laboratorio ngunit wala pa ring nangyari. Ipinaliwanag ni Jolene na dahil emosyon ang nagpapagana sa armor, kailangan niyang maramdaman ang tunay na kapayapaan upang kusang matanggal ito. Pinakiusapan niya si Lester na isipin ang isang alaala o lugar na nagpapasaya sa kanya. Ngunit inamin ng bata na hindi pa niya naramdaman iyon mula pagkabata. Gayunpaman, pinilit pa rin siyang mag-isip. Maya-maya ay naalala ni Lester kung gaano siya naging masaya habang nagsasanay kasama si Hank sa junkyard. Napuno siya ng saya at kapanatagan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, tuluyan nang humiwalay ang armor sa kanyang katawan. Sa wakas ay malaya na siya. Ngunit hindi pa tapos ang problema dahil sinalakay ni Baron Blackout ang supervillain city gamit ang kanyang spaceship. Sa tulong ni Beef, dinakip nila sina Jane, Stu, at Yakov at pinilit silang maging henchman o gagawing zombie gamit ang kanyang makina. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, napilitang tanggapin ng tatlo ang alok ni Baron Blackout. Ngunit kailangan pa niya ng mas maraming tauhan kaya ipinatawag niya ang lahat ng residente ng syudad. Inanunsyo ng Baron na sisimulan niya ang kanyang plano ng pananakop sa pamamagitan ng pagsakop muna sa syudad ng mga supervillain. Upang patunayang seryoso siya, nagsimula siyang magpaputok ng mga sandata sa iba't ibang lugar sa syudad, kabilang ang laboratorio ni Jolene. Pagkatapos nito, nagbabala siya na ang sinumang tatangjing maglingkod sa kanya ay gagawing malagkit na zombie. Sa huli, umalis si Baron Blackout sa isla upang maghiganti laban sa Force 5. Sa parehong oras, dinadala ng hepe ng seguridad si Hank sa kulungan nang makita nilang inaatake ng Baron ang isla. Dahil nag-aalala siya sa kanyang mga kaibigan, nagpa siya si Hank na tumakas. Sinubukan pa siyang pigilan ng hepe ngunit pinabagsak siya ni Hank gamit ang isang suntok bago tumakbo papunta sa diner upang hanapin sina Jane at ang iba pa. Pagdating niya roon, si Doug,
Lamang ang kanyang nadatnan dahil ito lang ang nakapagtago. Agad niyang hiniling ang tulong nito upang harapin si Baron Blackout. Samantala, nakarating na ang kontrabida sa Apex City kung saan matatagpuan ang headquarters ng Force 5. Hindi natakot ang grupo at pinagtawanan pa nila ang Baron dahil natalo ito at nagtago sa loob ng 10 taon. Ngunit gumanti si Baron Blackout gamit ang kanyang sandata at ginawang malagkit na zombie ang 5 superhero. Matapos alisin ang Force 5, nagtungo siya sa syudad upang salakayin ang mga mamamayan. Malapit nang mapasailalim sa kanyang kontrol ang buong mundo. Sa kabilang banda, nakalabas sina Jolene at Lester mula sa laboratorio matapos magtago sa basement habang nagaganap ang pag-atake. Hindi nagtagal ay dumating si Doug at ibinigay ang mensahe ni Hank na mag-isa nitong haharapin si Baron Blackout. Agad namang nagpasya sina Jolene at Lester na tulungan siya. Ngunit kailangan nilang magmadali dahil papalapit na si Hank sa barko ng Baron gamit ang isang lumilipad na van. Sa pamamagitan ng mga kamera, nakita siya ng Baron. Kumuha si Hank ng rocket launcher at pinaputukan ang barko ngunit walang naging epekto ang mga bala. Pinagtawanan siya ng Baron at ng kanyang mga tauhan bago sila gumanti gamit ang guided missiles. Mabilis na pinatakbo ni Hank ang van sa buong syudad at naiwasan niya ang 2 missile na bumangga sa tulay ng lungsod. Ngunit may 2 pa ring humahabol sa kanya. Kaya bumalik siya papunta sa barko at binasag ang windshield nito habang mabilis na papalapit ang mga missile. Nang makalok ang mga rocket sa target, yumuko si Hank at dumiretso ang mga missile sa loob ng barko ng Baron. Dahil sa butas na nalikha, agad na pumasok si Hank sa barko at hiniling na pakawalan ng Baron ang kanyang mga kaibigan. Bilang sagot, pinaputukan siya ng Baron gamit ang kanyang sandata. Ngunit sa mismong sandaling tila katapusan na ni Hank, isa pang energy beam ang tumama sa sandata ng Baron. Lumitaw si Lester habang suot muli ang kanyang armor. Kasunod nito, pumasok din sina Doug at Jolene sa barko habang inutusan ni Lester si Hank na hanapin agad ang kanilang mga kaibigan at tumakas. Naghiwa-hiwalay sila sa loob ng barko upang hanapin sina Jane, Stu, at Yakov habang sinusubukan naman silang pigilan ni Beef at ng iba pang henchmen. Habang tumatakas, nagtago ang 3 sa isang silid kung saan nakita nila ang mga emergency pod na inilulunsad palabas ng barko. Sa isa sa mga pod ay naroon sina Jane, Stu, at Yakov. Lalapitan sana sila ni Doug upang tanungin kung paano sila nakatakas ngunit biglang nag-activate ang pod at nailabas silang 4 mula sa barko. Naiwan na lamang sina Hank at Jolene kaya nagpasya silang pumunta sa engine room upang patayin ang barko ng Baron. Samantala, patuloy namang nakikipaglaban si Lester laban sa sandata ni Baron Blackout gamit ang buong lakas ng kanyang armor. Nang makita ng Baron kung gaano kalakas si Lester, inalok niya ito ng pwesto sa kanyang hukbo at nangakong tuturuan siyang maging tunay na supervillain. Ito ang matagal ng pangarap ni Lester. Sinabi pa ng Baron na magkasama nilang mapapamunuan ang mundo ng walang mga superhero, pamilya, o kaibigan na haadlang sa kanila. Sa huli, nagpanggap si Lester na tinanggap ang alok. Pagkatapos ay muli niyang pinakalma ang kanyang isip at kusang humiwalay ang armor sa kanyang katawan. Samantala, narating ni Hank at Jolene ang main reactor ng barko at sinubukang patayin ito. Biglang lumitaw si Beef at inutusang sumuko ang 2, ngunit may naisip na plano si Jolene. Sinabihan niya si Hank na kunin ang kanyang wrench habang kunwari sumusuko sila. Nang itaas ni Hank ang kanyang mga kamay, inihagis niya ang wrench sa isang siwang ng reactor na naging sanhi ng short circuit. Sumabog ang reactor at nagsimulang bumagsak ang buong barko. Sa kabila ng matinding pagbagsak, walang nasaktan. Sinamantala naman ito ng Baron at sinuot ang helmet ng armor. Pagkatapos ay tinutukan niya si Lester ng baril at inutusan itong sabihin kung paano i-activate ang armor. Sinabi ni Lester na buksan nito ang visor. Pagkabukas ng Baron dito, agad na nagsimulang mabuo ang buong armor sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay dumating sina Hank at Jolene ngunit pinaputukan sila ng Baron at pinalutang sa ere gamit ang energy beam. Natawa si Lester at nagpanggap bilang bagong apprentice ng Baron. Sinabi niyang matutupad na niya sa wakas ang kanyang pangarap na maging supervillain. Patuloy niyang pinuri ang masasamang ginawa ng Baron kaya lalo itong naniwala sa kanya at lalong lumakas ang armor. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Lester. Inamin niyang ang lahat ng kasamaan at pagkatalo ng Baron ay sarili nitong kasalanan. Labis itong ikinagalit ng Baron at dahil sa matinding emosyon, nagsimulang mawala ng kontrol ang armor. Unti-unting nagdeform ang katawan ng Baron habang nagiging mas hindi matatag ang suit hanggang sa tuluyan itong sumabog. Doon nagtapos ang banta ni Baron Blackout.
Sa labas ng barko, hinanap ni na Jane at ng iba pa ang kanilang mga kaibigan ng may maliit na sasakyang lumabas mula sa loob ng barko. Ligtas na nakasakay rito sina Lester, Hank, at Jolene. Nang mapagtanto ni Hank na bahagi pala iyon ng plano ni Lester mula pa sa simula, niyakap niya ang bata na parang isang proud na ama. Ngunit biglang naputol ang emosyonal na sandali nang lumitaw si Biff na buhay pa pala at gustong ipaghiganti ang kanyang amo. Sa malas niya, sinabi ni Jane na siya na ang bahala rito bago pa ulit-ulit na suntukin si Biff sa harap ng lahat. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa trabaho sina Lester at Hank kasama ang kanilang matatalik na kaibigan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, napagtanto ni Lester na hindi naman talaga niya gustong maging supervillain o superhero. Ang tunay niyang pangarap ay magkaroon ng totoong pamilya. At ngayon, kasama sina Hank at ang iba pang henchman, alam niyang hindi na siya muling mag-iisa.